Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Manny Piñol. Sabi niya, Senator Ping Lacson is 100% correct. Isinare ni Manny Piñol ang post ni Ping Lacson. I don't know kung sa X ba ito o sa Facebook. Basta ito, Ping Lacson, verified account. This is not rocket science. At the rate we are importing, so tungkol sa pag-import ito, importing agricultural products out of plants that easily grow on our soil, it is only a matter of time before our farming industry will be dead as a doormill. Yeah, doormill. So, Ping Lacson, more on law enforcement, national security to. Kaya lang napapansin niya ang nangyayari sa agrikultura natin, lalo na yung talamak na pag-i-import ng mga agricultural products. And I 100% agree. Pinapatay ng gobyernong ito ang ating mga local farmers and our fishermen. Kawawa sila. Okay, example na lang. Dito lang muna tayo sa bigas. Na pinagmamayabang nila na natupad na ang pangako. Nandyan na ang 20 pesos per kilong bigas. Ano yung 20 pesos per kilo na bigas na ibinebenta? Hindi po ito local na palay o local rice. Imported ito. Binibili natin sa ibang bansa na ang nalulugi ang ating mga local farmers. Tapos, sinusubsidize ng gobyerno. Inaabunuhan para lang makapagbenta sila kuno ng murang bigas para natupad na ang kanilang pangako. BBM, ano yan? 20 bigas meron na. Pagka I don't know, how do I describe it? At sino ang nakikinabang? Okay, binibintahan lang nila yung mga vulnerable sectors. For peace, o indigents, senior citizens, solo parents, and PWDs. Okay yun. Kaya lang, napaka-konting segment of society yun, yung natutulungan nila. Hindi nila kaya ibenta sa pangkalahatan. So ano ang resulta ngayon? Yung pagbaha ng imported rice sa atin, kawawa ang ating mga farmers. May nabasa akong open letter ng isang farmer. Sabi niya, ang tatay ko, kidney, nagdadialysis. Nagtanim kami ng palay. Ang dami naming gastos. Kaya lang, dahil ang bintahan lang namin ng aming palay is only 13 pesos per kilo. Good quality palay ang kanila, dry, 13 pesos. So matotal, lugi sila, hindi pa sila nakabayad sa kanilang inutang para sa abono at iba pang input sa pagtatanim. Maawa naman kayo, sabi ng open letter sa gobyerno. Maawa kayo sa amin. Kasi nagkakaroon ng cartel ba, I don't know, nagiging inutil ang gobyerno. Kontrolado ng mga negosyante yung presyo ng palay. Pupunta ka naman sa NFA na totoo nga, mas mahal ang presyo sa NFA. Nasa 23, 24 pesos ata. Kaya lang, maghintay ka ng 4 na buwan. Tapos, kakaunti yung mga NFA warehouses,
Paano yung mga malalayo nga farmers? Gagastos pa sila papunta doon sa NFA. Maghihintay ng ilang buwan bago mabili yung ganyan po I don't know, ka-disorganize ng ating gobyerno pagdating sa mga local rice farmers natin. Kawawang kawawa. Basta ang mga prevailing prices is nasa may 10 pesos per kilo pa nga pala eh. Mataas na yung 13. Ulitin ko, kung magaling lang sana ang gobyerno, yung NFA gagawa sila ng paraan na halos every munisipyo sana. Kung gusto nilang pagsilbihan ang mga farmers, every munisipyo may buying station ng NFA. Ba't hindi nila magawa? So, ito yung sinasabi ni Senator Lacson, Senator-elect Lacson. So, aside sa palay, pati gulay, nag-i-import din. So, anong ibig sabihin yung import ka ng import? May nakikinabang. Alam nyo na yan. Wag na nating, we were not born yesterday. It's a business. May kumikita sa importation. Magbasa tayo sa mga comments. So, Ray, sabi niya, same as in aquaculture, fish ponds are converted into low-cost housing. BIFAR is promoting fish cages in a 21 typhoons year country and improving importing galunggong from China. Mang Jose, the irony, the one who lead for many years in our agricultural sector is a housing developer. Correct. Ranger Tan, true. Our agri-fisheries industry is already on crisis. Government is not really helping. Marami akong nakitang palpak na programa ng DA. Again, hindi naman sa Pera de los Benos. Ako rin, sa exposure ko sa mga tribal community, sa mga farmers, ang Department of Agriculture, pang-report lang ang kanila. Mabuti lang pag may nagbibigay, example, magbigay ng makinarya, magbigay ng abono, magbigay ng seeds, hanggang doon lang. Wala nang follow-up. Hindi na nila mamonitor kung yung seeds na naibigay nila na itanim ba ng gusto, na hanggang ganun lang. Puros bigay-bigay lang. Walang makatotohanan nga programa para matulungan ang mga farmers. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa ating tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin dito is tinutulong natin livelihood ng mga talandig farmers. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin, panoorin nyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Boy og kini ang pinakauna niyang tanom. O hapit na gid ni siya mangunod, mga dagko na manggod. Mayong buntag manang, Manoy. May buntag pod. Oh. Unsa man na manang abono imong giabono? Putas. Putas para sa Apit naman mangunod. hapit na mangunod. Oo. Mga dagko na kayo. Mga dagko na kaayo. Nagani akong saging nga tindok. Una Ay. nga gitanom. Una nimo nga gitanom, Oo, gikan na sa Mansilano. gikan sa Mansilano. Oo. Tindok na siya. Oo, tindok na. Ay nangunod na. So hapit na gid ni nang mangunod sa di mong lakatan. Hapit na pod ning dire kaning lakatan. Oo. So muna ni ang ikaduha nga saging ni Manoy Boy. So makita gyud nato nga mga dagko na gid kaayo. Ang gawas nga hinlo, maayo pod ang tubo tungod kay sige sila kahinlo ani og kaabono. Tagabunad lang. Ipalibot dito eh. Ano dito eh? Dito eh. Nagkapalimang gid indang kayo siya. Karon naga-spray na pod og puradan ang anak ni Manoy Boy, nagatabang siya. Kay nagabuno man silang manang ug siyag iya naga-spray og puradan pampatay sa insekto.
Gyud sa nagtabang ka na mo. Kay Nga. hapit na gyud ni maka Harvest. ani. Kay Hapit naman mangunod. hapit na ngunod. Oo. Salamat na gyud kaayo sa nagtad-ang sa bityo. Oo nang. Sige, salamat nang.